Matapos tamaan ng lindol at bagyo, tila malayo pang maibalik sa normal ang sitwasyon sa Cebu. Tuloy-tuloy ang relief operations pero problema ngayon ang mga evacuation center. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mary Ann Uy. Araw-araw ang pagdagsa ng relief goods para sa mga biktima ng bagyong Tino sa Cebu. Kahit biktima ng lindol sa norte, ang mga taga-Daan Bantayan bumiyahe pa ng Talisay City para ihatid ang mga donasyon mula sa kanilang distrito. Kami, although naagyapon ang pag-shake, but I think the people are getting used to it already. Less damage na, buyag. So I think we have decided na ang atuang napak ng mga relief goods among gipasa po diri sa atong uban atong mga kaigsuonan sa distrito. Ilang araw mula nang bumagyo, ilang residente dito sa riverside ng Lawaan 3 tumira muli sa ilalim ng tulay. May malapit naman na evacuation center, pero ayon sa kapitan ng barangay, problema na muli ang matitirhan ng mga evacuee dahil balik na ang klase sa Lunes. Mostly manggod pag-resume na ang classes. So ang uban mga victims, nibalik gid sa ilang lugar kana mo giuban sila na ikaliwat dito. So mapuyo sila nato. Ang kanina karon sa ato ang evacuation center kaning 162 families. Mo gani sila wala gyud kabalikan. Pero ang ila manggod aning kuan maila na sang challenge ani labi na in my side nga mo resume na ang classes this coming Monday. Bukod sa mahigit 100 pamilya na nasa Lawaan 3 Evacuation Center, may 369 families naman sa Talisay Sports Academy, mga nawala ng tirahan sa Barangay Lawaan 2. Ayon sa Emergency Operations Center ng Talisay, aabot sa higit 3,000 pamilya ang nasa 35 evacuation centers, 17 rito mga paaralan. 7 katao ang naiulat na namatay at na-recover ang mga labi sa loob lamang ng 72 oras. Since we don't have any missing within the 72 hours, we have located all our missing. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng DSWD ng pagkain para sa mga evacuees ng Talisay City. Para sa Agenda Weekend, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu.